Isang mapagpalayang araw, nawa lahat tayo ay masumpungang nasa mabuting kalagayan. Magandang araw, noong nakaraan ay natalakay na natin ang tungkol sa kahulugan at kahalagahan ng pamahalaan. At bilang pagbabalik-aral, ano nga ba ulit ang kahulugan ng pamahalaan? Magaling, tama. Ang pamahalaan ay isang sistema o grupo ng mga taong namamahala sa isang organisadong komunidad o mas kilala sa katawagang estado. At bilang karagdagan pa rito, ang pamahalaan ay isang institusyong gumagawa at nagpapatupad ng mga batas. Pangunahing tungkulin ng pamahalaan ang pagtataguyod ng kagalingan ng mga mamamayan. At bago pa tayo magpatuloy sa ating susunod na tatalakayin, sa pagkakataong ito ay magkakaroon muna tayo ng maikling gawain. At para sa inyong maikling gawain ay kailangan nyo lamang isaayos ang mga ginulong mga letra o mga jumbled letters para mabuo ang salita. Handa na ba kayo? Kung handa na ay para sa ating unang salita. Ano sa tingin ninyo ang salitang ito? Tama, ang salita ay ehekutibo. Ang pangalawa naman ay magaling, ito ay lehislatura. At ang pangatlo ay tama, ito ay hudikatura. Batay sa ating maikling gawain, ano sa tingin ninyo ang ating magiging susunod na paksa sa pagkakataong ito? Tama, magaling. Ang ating paksa sa pagkakataong ito ay tungkol sa tatlong magkakaugnay na sangay ng pamahalaan. Ang ehekutibong sangay, ang lehislaturang sangay, at ang hudikaturang sangay. Unahin na natin ang sangay na tagapagpaganap o ehekutibo o ang law implementing body. Nakasaad sa ating konstitusyon na ang kapangyarihang tagapagpaganap ay dapat nakasalalay sa isang Pangulo ng Pilipinas. Kabilang dito sa ehekutibong sangay ang Pangulo at Vice Presidente ng ating bansa. Ang Presidente ay may kapangyarihang magtalaga at pumili ng kaniyang gabinete o ng mga kalihim ng mga kagawaran ng pamahalaan. Maliwanag ba yun? Ang ehekutibong sangay ay pinangungunahan ng Presidente ng Pilipinas. Ang sunod na sangay naman ay ang lehislaturang sangay o ang tagapagbatas o ang law-making body. Ayon sa konstitusyon, dapat na nakasalalay sa Kongreso ng Pilipinas ang kapangyarihang tagapagbatas na dapat binubuo ng isang Senado at isang kapulungan ng mga kinatawan. At ang Kongreso nga ng Pilipinas ay tinatawag na bicameral o binubuo ng dalawang kapulungan, ang mataas at ang mababang kapulungan. Ang mataas na kapulungan o ang upper house ay binubuo ng 24 na mga senador. At upang maging senador, dapat ikaw ay 35 taong gulang at dito ay 6 na taon ang iyong panunungkulan. At ang mababang kapulungan naman o ang lower house ay binubuo ng mga House of Representatives o kapulungan ng mga kinatawan. At ito ay binubuo ng 250 mga kinatawan na mula sa iba't ibang distrito ng mga lalawigan o lungsod. At upang maging isang kongresista, kailangan ikaw ay 25 taong gulang. Maliwanag ba yon? Ang ating lehislaturang sangay ay binubuo ng ating mga kongresista at ng ating mga senador. At para sa ating ikatlong sangay ng pamahalaan ay tinatawag nating hudikatura o ang law interpreting body o ang sangay tagapaghukom. Ayon nga sa konstitusyon, dapat nakasalalay ang kapangyarihang panghukuman sa isang kataas-taasan na hukuman at sa mga nakabababang hukuman na maaring itatag ng batas. At ang kataas-taasang hukuman nga dito sa Pilipinas ay ang Supreme Court.
Ito ang pinakamataas na hukuman sa ating bansa. Ito ay binubuo ng 15 mga kasapi, isang punong mahistrado o Chief Justice at 14 na mga mahistrado o Associate Justices. Ilang mga kasapi nga uli ang bumubuo sa ating hudikaturang sangay? Tama, 15 mga kasapi, isang Chief Justice at ang mga Associate Justices. Malinaw ba sa inyo ang ating tinalakay na ito? Kung talagang naintindihan ninyo ang ating tinalakay na ito ay magtatanong ako sa inyo. Ilan nga ulit ang sangay ng pamahalaan? Tama, 3. Ano-ano ang 3 ito? Meron tayong ehekutibo, lehislatura at ang hudikatura. Sa 3 sangay ng pamahalang ito, alin ang tinatawag nating lawmaking body o tagapagbatas? Ito ang legislative o ang lehislatura. Alin sa 3 naman ang tinatawag nating law implementing body o tagapagpaganap? Ito ang ehekutibo, tama. Ano naman ang tinatawag nating law interpreting body o tagapaghukom? Magaling, ito ang hudikatura. Saan kabilang ang presidente? Sa ehekutibo. Saan kabilang ang kongreso? Sa lehislatura. Saan kabilang ang chief justice, ang associate justices? Ito ay sa hudikatura. Muli, ano nga ulit yung 3 sangay ng pamahalaan? Ito ang ehekutibo, lehislatura at hudikatura. Nawa ay naging malinaw sa ating lahat ang talakayang ito. Hanggang sa susunod pang mga talakayan, muli ay magandang araw at maraming salamat.